Manila. Sabi ng Department of Education, nasa diskresyon na ng local government units kung magdideklara ng suspension ng classes bukas. May draft measures na raw ang economic managers ng Pangulong Arroyo para iligtas ang Pilipinas sa epekto ng US financial crisis. That is our story number 2 from Jovi Francisco. Handa ang Pilipinas at hindi dapat mangamba ang taong bayan. Iyan ang buong kumpiyansang deklarasyon ni Pangulong Arroyo sa harap ng libo-libong dumalo sa Mascara Festival kanina sa Bacolod. Pero kahit sinabi ng Pangulo na handang-handa tayo, hindi pa pala sila handa na alisin ang maskarang nakatabing sa mga plano nilang gawin. Para naman hindi masyadong mabugbog ang bansa ng mga epekto ng krisis pang-ekonomiya sa US. Tingin namin is that it is best that we keep this from being disclosed as, there are some players in our own financial markets who may take advantage if they are able to preempt our move. The action plan that we were prepared to put in place is meant to shield the Philippine economy from further external shocks. Utos daw ng Pangulo, bukas na ihayag ng economic managers ng administrasyon ang mga napag-usapan nila sa emergency meeting nila kagabi. Pero sadyang manipis ang maskara ng palasyo sa kanilang mga plano. Ayon sa sources, kasama dito ang patuloy na paglaan ng pondo para sa mga importanteng proyekto, lalo na para sa infrastruktura. Ang pagsiguro na maayos ang koleksyon ng buwis at tumaas pa ang kita ng collection agencies ng bansa. At ang agarang pagpasa sa Kongreso ng mga batas na economy-related tulad ng national budget. Now we expect growth to slow down this year, possibly to about 5%. And more or less, we have the same growth next year as well. It really depends on how fast Congress also, together with the executive, is able to pass the budget so that we can spend more next year during the first half of the year when you have much better weather. Mga planong sabi nga ng ilang eksperto ay hindi bago at dapat ginagawa kahit walang krisis sa ekonomiya. Kaya naman kahit sinisigaw ng palasyo na handa tayo, ang paniwala ng mas marami, senyales ito na dapat niyang ihanda ng lahat ang kailang sarili na mahirapan, maging matatag at magtiis kapag tayo ay dinaanan na ng krisis. Jovi Francisco, The Evening News. Before we give you our top story, recap muna tayo. Number 10, soccer team na binubuo ng Street Kids, puspusa na paghahanda para sa Homeless World Cup sa Australia. Good luck to all of you guys. Number 9, Subterranean River Park sa Puerto Princesa. Number 1 na sa listahan ng mga nominees sa new 7 Wonders of Nature. Number 8, 46 kilos na marijuana na asabat sa isang buy-bust operation sa Las Piñas City. Number 7, 15 people die when fire hits an adult video store in Osaka, Japan, and 12 Indonesians returning home for Idil Fitr drown after their boat capsized. Number 6, Semi-Left Commander Umbracato lumantad sa isang video sa internet. Number 5, NEDA Chief Ralph Recto hindi pabor sa tech stacks. Number 4, 30 minero na rescue sa Benguet. Number 3, halos 3,000 pasahero na stranded dahil sa Bagyong Pablo. Number 2, Arroyo administration may plano na raw para iligtas sa bansa sa epekto ng US financial crisis. Ang isang good news naman pagdating sa economic crisis sa Amerika ay ito ngang patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. At dahil nga dyan, sinasabi ngayon ng isang consumer advocate na 8 piso pa dapat ang i-rollback sa presyo ng diesel. May bibigay naman kaya yan ng mga kumpanya ng langis. Kaya-kaya. That's story number 1 from Teresa Andrada.